Punta na tayo sa ating unang tatalakayin. No? Medyo kailangan natin mag-adjust eh. Dun sa ano. Hindi kasi nag-e-exercise na ako minsan pag napapasarap yung ehersisyo. Medyo matagal. Syempre kailangan natin mag-prepare for the topic. So anyways, I'll try to ayusin ko kung paano yung mga sistema natin. But sige, without further ado, let's start dun sa ating unang topic. Ayan, si Senator Win Gatchalian. No? Bakit tinanggihan ni Senator Win Gatchalian yung signature sharing? Senado o compromise? Ito si Senator Sherwin Gatchalian, nireject niya yung signature sharing na proposal. Naalala niyo ba yung kabaklaan ni Cayetano? Yung sabi niya, bakit di tayo? Halika, mag-meeting tayo. Meron akong offer na solution. No? Ayun, nakukuha ko na! Ayos, nakukuha ko na. Pwede ako mag-offer ng solution doon sa mga kapwa nating senador at pwede rin nating tulungan kung pwede. Practice pa ng konti, no? Bakit tinanggihan ni Senator Erwin yung signature sharing? Hindi pumayag. Bakit mahalaga ang isang malinaw na leader sa impeachment trial? Pucha, dede-enggoyin nyo pa ba naman kami? Ang issue dito ay hindi lang tungkol sa sharing ng administrative responsibility sa Senado, kundi tungkol din siyempre sa leadership clarity habang papasok ang isang napaka-sensitive na impeachment trial. When two people appear to be sharing authority, pwedeng magkaroon ng confusion sa proseso, sa accountability, at sa overall direction ng institusyon. Kaya, neknik mo Alan, ba't kami papayag? Kaya ang focus natin today is why a clear chain of command may be more important kaysa sa isang temporary political compromise. Ba't kami papayag? Alam naman namin hindi ka na bibitaw dyan. Mas importante pa kaysa sa, alam mo kung gaano ka-importante to? No? Huwag na. Hindi dapat makompromise, no? Yung impeachment, yung direksyon ng impeachment, kasi sobrang importante nitong impeachment para sa atin. Konting kembot na lang eh. Baka maging presidente ang hayop na yan. 'Di ba? Napaka-importante. Mas importante pa kaysa makalimutan mo magsuot ng kondom habang dadalihi mo si mga mandirigma. Eto. Sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na hindi siya pabor sa proposal ni Alan Peter Cayetano na magkaroon ng interim sharings ng administrative responsibility habang may leadership challenge sa Senado. Now, think about this, mga kaibigan if you're the acting leader of an institution tapos hahatiin mo yung authority with another person na bakla, wouldn't that create mixed signals and confusing sa buong organisasyon? Mas makakalito pa yung kabaklaan na pinopropose ni Alan Peter Cayetano. Puta, sandali lang. 'Di ba? Dito nagiging interesting yung usapan eh. Mas interesting pa dun sa cellphone ng jowa mo na naiwan dun sa tabi mo na walang password. It becomes harder to run the Senate kapag hindi malinaw kung sino talaga ang final decision maker at kung sino ang may ultimate accountability. That's even more confusing. Kaysa alam mo yung may dalawang driver na sabay na humahawak sa steering wheel ng isang bus. Kaya tumatakbo ka na mabilis sa highway tapos dalawa kayong nagdadrive, ganun. And we all know kung ano ang usual ending kapag dalawang tao ang gusto mag-control ng parehong sasakyan. Kapal na mukha ni Alan Cayetano, no? Gustong humawak ng dalawang burat ng walang niya. Bastos. Mga friends, this becomes even more important dahil paparating ang impeachment trial ni Sara Duterte. Huwag natin hayaan na, alam nyo yun, 2 years pa si PBBM. Ang tagal pa.
no? Masisimot pa natin yung galing ni PBBM. 2 years. Pero that's isang araw lang ang kailangan ni Sara Duterte para maging presidente siya dun sa pagitan ng 2 years. This is not an ordinary committee hearing. Isa itong constitutional process that will be watched hindi lang ng buong bansa kundi ng maging international observers at political analysts. Kaya, teka muna mga kaibigan, no? If this is already, or kung meron ng acting Senate President, bakit kailangan pa ng arrangement na parang may kahati sa authority at administrative power? Kailangan dalawa pa taga-desisyon? Tandaan nyo guys ha, ginawa na ni Alan Cayetano to. Ginawa na ni Alan Peter Cayetano to before. So, nakipagkasundo sa term sharing and then later on, bam! Ayaw na, nagkandado na. Dalawa sila nung asawa niya. May ugaling pagkakandado. Kaya nga nung Blue Ribbon na meeting nila daw nung Lunes, nung isang Lunes, ano sabi niya? Huwag niyo ikakandado yung ha. Alam niya eh. Alam niya kung gaano kasama yung mga gawain niya. No? Be, nagpapiano ba si Gab? Sabi mo hinaan. Naririnig baka maano tayo eh. Baka ma-copyright. Sorry. Oh. 'Di ba? At dito maraming mapapatanong eh. If the goal is stability at smooth operations, mas stable ba talaga ang isang setup na may dalawang center of authority? Tanungin niyo yung sarili niyo mga kababayan. Parang barko na may dalawang kapitan, no? Sabay na nagbibigay ng instruction sa gitna ng malakas na bagyo. O di ba confusing? Mas confusing pa sa GF mong nagsabing, bahala ka. Pero hindi naman pala talaga ikaw yung bahala. Siya pa rin yung bahala. Ganon ka confusing. The crew become confused first. At ang buong operation, yung buong yun ang maapektuhan. Mga friends, it doesn't mean na every proposal is bad. Pero sometimes, a simple compromise can create even bigger complications sa proseso. From this perspective, madaling maintindihan why Senator Win choose to maintain a clear leadership structure kaysa sa isang shared authority arrangement na proposal ng isang badidang. Dito lumalabas yung totoong issue. The question is not kung sino ang may mas maraming allies o mas malakas na political bloc. That's not about it. No? The real question is how to preserve credibility, order, at institutional stability ng Senado habang may malaking kasong paparating which is yung impeachment. One referee, no, with clear authority is often better kaysa sa dalawang referee na magkaiba ang tawag sa parehong foul. It's so confusing, di ba? Mas confusing pa dun sa eksena, no? Sinabi sa'yo, magkakaanak na daw kayo ng misis mo. Alam mong baog ka. Tas kambal daw. Yung magiging anak nyo sabi ng misis mo. Nagkataon lang kayang kambal yung hardinero tsaka yung driver nyo. Confusing. Kapag malinaw ang authority, malinaw rin ang accountability at responsibility. When authority is clear, malinaw rin ang accountability. Walang dapat pag-usapan. Kaya mga kapatid no? Most definitely, we might be having different views, no? Pagdating dito, maaaring magkaiba ang political preference ng bawat isa. Pero sa ganitong sitwasyon, it's important to remember that institution becomes stronger kapag malinaw kung sino ang mamumuno, kung sino yung mananagot sa bawat major decision. And if the goal is to properly conduct a major impeachment trial, many would argue that a clear leader is better kaysa sa isang setup na pwedeng pamunuan ni Alan Bakla Cayetano at pamunuan din ni Senator Wing Gatchalian. Guys,
kilala natin yan. No? Parang wala yung si Reza po. Sasan kayo? sabi ni Boss Jordan ha, hindi ako ha. Oh. Guys, kung papayag pa bata. Ngayon ang gusto pala nilang palabasin pa. Kasi si Senator Win Gatchalian ayaw pa makipagkaisa. Kapal na mukha, kilala ka namin, Alan. Ha? Kilala ka namin. Alam namin bogus kang hayop ka. No? Kaya wag mo kaming dinidenggoy. Hindi kami magpapauto sa'yo. Malamang yung mga DDS, pwede mo mauto pero kami, nek-nek mo.